May iba't ibang klase ng pagmamahal. Marahil ito ay tungkol sa pagmamahal para sa barkada, kaibigan, kamag-anak, katrabaho, kaeskwela, pamilya at iba pa. Ngunit bago ko po sisimulan itong aking nagawang tula, hayaan niyo po muna akong magpakilala. Ako nga po pala si Marco, isang napakasimpleng tao. At ako'y nandito para sa isang klase ng pagmamahal na nagpapahayag ng sakripisyo. At itong tulang ginawa kong ito ay naalay ko sa lahat ng magulang na walang ibang iniisip kundi ang ating kapakanan. At itong tulang ginawa kong ito ay aking pinamagatan, ang pagmamahal ng ating ama't ina. Mama, Papa, ito yung unang salitang lumabas sa ating mga bunganga, mga taong simulat sa pulnagalaga nagturo sa mga bagay na kung ano ang mali at tama. Naaalala ko pa, takot na takot kayong ako'y madapa at sabi niyo pa'y, anak, mag-ingat ka. Di namin kaya ng inay mo na ikay mawala. Ako lang po'y tumango at tumawa. Napaka-saya kasi magkaroon ng isang klaseng pamilya na makakasama. Yung tipong gagawin ng lahat, wag lang tayo istingin ng iba ang mukha at pananamit ay makalat. Kahit na minsan tayo ay nagiging pabigat, ngunit sa kanila'y baliwala ang lahat sapagkat tayo'y minamahalin na ng sapat. Napakasarap. Napakasarap talaga magkaroon ng isang klaseng magulang, unang taong ika'y pagmamayabang kanino man at tanggap ka, anuman ang iyong pagkukulang. Unang taong sumusuporta sa hirap at ginhawa, may rumang kaya o wala, ang pagmamahal sa'yo'y laging ipapadama. Ngunit ako ngayon biglang nagulat, ako'y namulat sa realidad na di karapat-dapat. Ang panahoy nagbago, nagiba ang bawat pananaw nito. Bakit ang mga anak at kabataan ay naging parang isang barumbado? Yung tipong kahit ilang beses mong pagsabihan, di ka malang pakikinggan kasi mas inuuna yung mga bagay na walang kabuluhan. Walang kabuluhan dahilan upang ang mga utos at salita ng ating mga magulang ay di na sinusundan. Yung akala ng mga magulang mo ay kay nag-aaral lang mabuti at ayun, nasa kanto at ang hawak ay isang sigarilyo at isang alak ng bote. Di na sinusunod ang magulang at ang barkada ng pinipili. At sa totoo lang, iba na ang panahon ngayon at ito na ang pinakamas malala. Kasi yung iba, ang pamilya ay sinisikmura porkit walang pera at kaya. Yung jowa na ang mas iniingatan at pamilya na yung pinapabayaan. Yung mas kayang tiisin ng ama't ina kaysa sa isang jowa na isang buwan mo palang kilala. Nakakatawa ka. At minsan ba tumatak sa isip mo na yung taong parang normal lang sa paningin mo biglang magpaalam at maglaho? Maglaho dahil sa isang karamdaman na di na kayang damin. Ni minsan sinubukan mo bang kumustahin at kausapin tulad ng, Ma, Pa, ayos lang ba kayo? Kayo ba'y tapos ng kumain? O di kayo sinubukang patawanin at panggitiin? Huwag mong hintayin. Huwag mong hintayin. Yung ang dami mong gustong sabihin tulad ng, Ma, kung maaari huwag niyo kong iwan na kasi mahal na mahal ko kayong sobra. At tanging alaala na lang ang lahat ng payo ng iyong mga magulang at mapapabuntong hininga ka na lang at mapapasabi. Kung maibabalik ko lang, di ko pag-aaksayahan yung panahon na kasama ko pa ang aking mga magulang. Subukan nating ipikit ang ating mga mata at isipin kung gaano sila kahalaga. Lahat kasi ginawa nila magkandarapa man sila. Yung tipong isusubo na sana lang iluluwa lang dahil sa kapakanan ng bawat anak nila. Ganyan tayo kamahal nila. Kung kaya't makikilala mo natin ang iba, wala pa rin makakapantay sa pagmamahal ng ating ama't ina.